Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Tayo po ay muling naririto upang magpuri, sumamba, at magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi po sa mga awit kabanata 145, talata 21, ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at pupurihin ang lahat ng laman ng kanyang banal na pangalan magpakailanman. Sa isang buong linggong nagdaan po, tayo ay pinagpala ng ating Panginoon ng mga pagpapalang umaapaw, kaya't halina't magsaya, tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo.
Sige po, patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Panginoon, ang nais ko'y
sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang ang buhay ko'y sa'yo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Tayo naman po ay dumako sa communion. Sabi po sa aklat ng unang Korento, Kabanata 11, talata 28 hanggang 29. Kaya't dapat siyasatin ng mga tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa pagtanggap natin ng simbolong ito, bilang katawan at dugo ni Hesukristo, marapatin lamang po nating siyasatin ang ating mga sarili kung tayo ba ay karapat-dapat. Nawa po, maging bukal sa ating mga puso ang paghingi ng tawad, pagsisihan ito, at kailanman hindi nagagawin. Higit sa lahat, kilalanin natin ang Panginoong Jesus, Diyos ng ating buhay, personal na tagapagligtas at uunahin sa lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, labis po kami nagpapasalamat sa iyong ginawang sakripisyo upang kami ay maligtas at magtamasa kung anong buhay meron kami sa panahon ngayon. Tiniis mo ang pasakit, dusa, ang mabilad sa kahihiyang kami ang may gawa. Paano ba namin masusuklian ang wagas mong pag-ibig sa amin, na sa kabila ng lahat, ay pinagkarapat-dapat mo kaming maging iyong anak? Sa aming pagtanggap ng tinapay at sarong ito, na simbolo ng iyong katawan at dugon na tumigis doon sa cross ng Kalbaryo, ay pinagtitibay nito na kinikilala ka namin bilang dakilang may lika, manunubos ng sangkatauhan. At pagsuko ng aming mga buhay na kami ay naglilingkod sa iyo. Maraming salamat din po sa buhay na walang hanggan doon sa dako paroon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Atin pong kainin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat ng ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya na mag-provide
ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ang Diyos. Ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo, hindi ka mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mong malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Dalangin ko sa Panginoon, mapagpala po tayo sa mahalagang mensahe na nais ko pong ibahagi sa araw na ito. My topic today is entitled, Let Me Live in the Lord's House. Let me live in the Lord's house. In Psalms 27, verse 4 to 8, I ask only one thing from the Lord. This is what I want. Let me live in the Lord's house all my life. Let me see the Lord's beauty and look with my own eyes at His temple. During danger, He will keep me safe in His shelter. He will hide me in His holy tent, or He will keep me safe on a high mountain. My head is higher than my enemies around me. I will offer joyful sacrifices in His holy tent. I will sing and praise the Lord. Lord, hear me when I call. Have mercy and answer me. My heart said of you, go worship Him. So I come to worship you, Lord. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan. At dooy humingi sa Kanya ng patnubay, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng Kanyang templo ako'y iingatan, sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko'y iniaalay, aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y, nariyan na ako at kita'y sasambahin. Mga awit 27, 4-8. Kung meron mang isang kahilingan o wish si Haring David, ito po yun, kapatid. Let me live in the Lord's house all my life. Hindi yung makarating ng Disneyland, hindi yung makapunta ng Boracay, o kung saan paman. Kundi, let me live in the Lord's house all my life. Ang nais ko at tanging hiling, aking Diyos, makapiling kailan pa man sa tahanan ng Diyos sa buong buhay ko. Mga kapatid, ganito rin po ba ang desire, ang laman ng puso mo at puso ko? Ganito rin ba ang desire ng puso mo? Let me live in the Lord's house all my life. Sana ito rin ang maging laman ng puso ng bawat anak ng Diyos, na ang hangad ay laging nasa bahay ng Panginoon. Bakit ganun katindi ang puso ni David?
to have a desire to live in the Lord's house all his life. Ibig sabihin, malaking bahagi na ng buhay niya ang mamalagi sa tahanan ng Diyos. Parte na ng buhay niya ang house of God. Habang bata at hanggang tumanda, I will be in your house, Lord. Kailanman ako hindi hihiwalay o lalayo sa tahanan mo. Paano natin magagawa ito? Paano ito nagawa ng isang tulad ni Haring David? He stayed in the Lord's house all his life. Sino ang makapagkukumit ng ganitong klaseng commitment? Anong katangian meron ang may pusong gustong mamalagi sa tahanan ng Diyos? Who will love to dwell in the house of God? Una, only those whose God is their delight. Magagawa lamang mamalagi sa tahanan ng Diyos ng mga taong ang itinuturing na kagalakan ng buhay nila ay ang Panginoon. Kung ang Diyos ang tanging kagalakan ng buhay mo, siguradong hindi ka lalayo. You will love to stay in the house of God. Let me see His beauty and look with my own eyes. Nais kong mamalagi sa templo upang ang kagandahan niya ay mamasdan ko. Ang magkaroon ng mabuting pamilya, mabubuting mga kaibigan, maayos na kalusugan, magandang trabaho, ay bonus na lang ng kagalakan. Dapat ang unang-unang inspirasyon at kagalakan ng iyong buhay ay ang Panginoon. Na kahit sa mga pagkakataong nag-fail ang relasyon mo sa iyong mga kaibigan, dumating man ang pagkakataong nabigo ka sa iyong magulang, sa iyong asawa, o sino mang mahal sa buhay, nandyan pa din ang Panginoong Diyos na paghuhugutan mo ng lakas, inspirasyon at kagalakan. Then I will go to the altar of God, to God my joy and my delight. I will praise you with the lyre, O God, my God. Psalms 43 verse 4. Psalms 1 verse 1, my delight is in the Lord. My delight is in the law of the Lord. Psalms 37 verse 4, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Magagawa mo lamang mamalagi sa tahanan ng Diyos kung ang kagalakan ng buhay mo ay tanging ang Panginoong Diyos. Wala nang iba, kapatid. Siya ang nagbibigay ng numero unong kabuluhan at kagalakan ng buhay mo. Sa pamilya, sa ibang tao, sa mga kaibigan, bonus na lang ang mga yon. Sinong nais mamalagi sa tahanan ng Diyos? Pangalawa, only those whose direction is from God. Ang mamalagi sa tahanan ng Diyos ay magagawa lamang ng mga taong ang tanging inaasahang direksyon ay ang Panginoon. Siya ang nagbibigay ng go signal ng direksyon sa buhay mo. Sa Kanya ka nakikinig. Siya ang commander-in-chief mo. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Psalms 27 verse 4. To inquire in His temple, to seek in His temple. Yaong patnubay niya ay aking mata mo. Huwag sa pusa, huwag sa manghuhula, huwag sa pungsoy, huwag sa iyong kaibigan. You find direction in God. There is something in the house of God that you will not find somewhere else. Merong katangian ng tahanan ng Diyos na hindi mo makikita sa iba. In the house of God, you will have spiritual fulfillment. Sa tahanan ng Panginoon, you can find spiritual fulfillment, kaganapan, katuparan. Sabi ng patotoo na aking narinig, how I wish
na sana laging linggo. Kasi I feel complete kapag nasa church ako. In the house of God, there is spiritual fulfillment. In the house of God, there is spiritual upliftment. Merong pagpapalakas. Merong pagtaas ng espiritualidad sa tahanan ng ating Panginoon. Nakadarama ka ng kapayapaan ng iyong puso. Nakadarama ka ng kasiglahan ng iyong buhay. In the house of God, you can find spiritual inspiration. Proverbs 20 verse 24, the Lord directs our steps. So why try to understand everything along the way? Proverbs 3 verse 6, seek His will in all you do and He will show you which path to take. Mayroong direksyon na ibinibigay ang Panginoon. Tumpak na direksyon na ating tatahakin sa buhay. Sino yung mamamalagi sa tahanan ng Diyos? Pangatlo, only those whose salvation is the Lord. Magagawa mo lamang mamalagi sa tahanan ng Diyos kung ang tanging pinagtitiwalaan mong tagapagligtas ay ang ating Panginoon. Psalms 27 verse 5, for in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. During danger, sa panahon ng mga panganib, sabi ng Bible, sa panahon ng mga panganib, He will keep me safe. Ako'y iingatan ng aking Panginoon. He will hide me. Ako'y ang kanyang ikukuble. He will keep me safe on a high mountain. My head is higher than my enemies. The Lord is my rock and my fortress and my Savior. My God is my rock in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Psalms 18 verse 2. Kung naniniwala ka na ang Panginoon ang protector mo, ang gumagabay sa iyo, ang nagpapatnubay sa iyo, siya ang doktor mo, siya ang guide mo, ang tagapag-ingat mo. Sa Kanya ka mamamalagi at sasangguni, kapatid. Sino ang nais mamalagi sa tahanan ng Diyos? Pang-apat, only those whose heart is thirsty to worship God. Living in the Lord's house is done only by those who are worshipers of God. Magagawa lamang mamalagi sa tahanan ng Diyos ng mga taong sabik at uhaw na sambahin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, I will offer joyful sacrifices in His holy tent. I will sing and praise the Lord. My heart said of you, go worship Him. So I come to worship you, my Lord. Kapatid, uhaw ka ba sa ating Panginoon? Nasasabi ka ba sa presensya ng Panginoong Diyos? Worshipper ka ba ni Lord? Tanging ang mga worshipper lamang ng Panginoon ang may pusong gustong mamalagi sa tahanan niya. Sabik laging sambahin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, O God, you are my God. With deepest longing, I will seek you. My soul, my life, my very self thirst for you. My flesh longs and sighs for you. In a dry and weary land where there is no water. Psalm 63 verse 1. Kapag ang Panginoon ang maging tunay na kagalakan ng puso mo, kapag ang salita niya ang maging direksyon ng buhay mo, kapag siyang pinagtitiwalaan mo magliligtas sa iyo, at kapag ang pagsamba sa Kanya ay kinauuhawan mo, tiyak, i-desire mo din at gagawin mo din ang hiling ni David. Let me live in the Lord's house all my life. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, meron akong 3 hamon sa inyo ngayon. 3 mahalagang hamon sa bawat isa. Una, gawin mong pundasyon ng buhay mo ang Panginoon. Gawin mo siyang pundasyon ng iyong buhay. Bawat tao ay kailangan may pundasyon.
gaya ng bahay, bawat bahay ay may pundasyon. Ito ang pinanggagalingan ng tibay at tatag ng bahay o buhay. Kapag mahina ang pundasyon, madaling matinag sa mga pagsubok at unos ng buhay. Sa unang Korinto 3:11, sapagkat wala na ibang pundasyong maaring ilagay, maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. Your relationship with Jesus is the most important foundation you will ever have in this life. Wala nang mas tatatag pang pundasyon na magpapatibay ng iyong buhay, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang, kapatid. Siya ang matatag na batong kailanman ay hindi matitibag. Ang simbahan ay hindi tungkol sa tradisyon at relihiyon. Ang simbahan ay patungkol sa relasyon. May Panginoong umibig at namatay para sa iyo. Siya na walang kasalanan ay naging makasalanan dahil sa iyo. Inaako mo ang kanyang pag-ibig. Siya ang pinili mong pundasyong tatayuan mo. Mateo 7:24-27. Sa Biblia merong tinutukoy na dalawang tao. Alin ka sa dalawang taong ito? The wise and the foolish builder. Pareho silang nagtayo ng bahay. Ang isa ay tinayo ang bahay sa pundasyong bato, at ang pangalawa ay nagtayo ng bahay sa pundasyong buhangin. Ang dalawang bahay na ito ay parehong dumanas ng bagyo, baha at pagbayo ng malakas na ulan at hangin. Ang bahay na nakatatag sa pundasyong bato ay nanatiling nakatayo, matibay at matatag. Ngunit ang bahay na nasa pundasyong buhangin ay lubusang nawasak. Lahat tayo ay nakararanas na bagyuhin ang buhay. May malakas na agos ng baha, may kasama pang matitinding bagyo, bayo ng hangin at buhos ng ulan. Siguraduhin mong tamang pundasyon mo, kapatid. Dahil ito ang magpapanatili sa iyo. Ayaw ng Diyos mawasak o masira ang buhay mo. Dapat ang pundasyon mo ay bato, ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Ano po ba ang pundasyong buhangin? Ang pundasyong buhangin ay anumang mga bagay na nasisira, lumilipas, kumukupas at nagbabago. Ang pera, ang kabuhayan, ang kalusugan, ang iyong sarili, ang asawa mo, ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, ang ganda ng buhay mo, ang karera, ang religion, tindahan mo, anak mo, kaibigan mo, ang lakas mo at galing mo, lahat ng iyon ay buhangin. Huwag mong isasandal ang buhay mo sa mga bagay na ito. Lahat ng ito ay buhangin, puntasyong buhangin. Sabihin mo sa katabi mo, buhangin ka. Huwag mong itatatag ang buhay mo sa pundasyong buhangin. Mawawasa ka at masisira ka. Kahit dito sa church, huwag na nandito ka dahil sa pastor mo. Dahil kapag nawala ako, mawawala ka din, kapatid. Dapat nandito ka hindi dahil sa pastor mo, kundi dahil mahal mo ang Panginoon ng simbahang ito. Ano ang pundasyong bato? Ang pundasyong bato ay isang bagay o personang sinasandalan ng buhay mo. Bagay na matatag, hindi naglalaho, hindi kumukupas at hindi lumilipas. Nag-iisa lang yan, mga kapatid. Siya ang ating Panginoong Diyos. Unang hamon ko sa iyo, kapatid, gawin mong pundasyon ng buhay mo ang Panginoon. Pangalawang hamon sa iyo, bumalik ka na sa presence ng ating Panginoon. Bumalik ka na sa presence ni Lord. Umpisa ngayon. I-commit mo na ang buhay mo sa ating Panginoon. Kung ang isda, ang tahanan niya ay tubig, at ang punong kahoy, ang tahanan niya ay lupa. Ang tao, ang tahanan niya ay ang presensya ng Diyos. Kung may isang lugar na pwede mong masumpungan ang presensya ng Panginoong Diyos, walang iba kundi sa kanyang tahanan, sa kanyang simbahan. Sabi ng Biblia, where there is 2 or 3 that gathered together in my name, there am I in the midst of them. Ang tilapia,
bangos, galunggong ay hindi mabubuhay na malayo sa tubig. Ang halaman ay hindi mabubuhay na malayo sa lupa. Ikaw kapatid, hindi ka din mabubuhay na malayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Paikutin mo ang buhay mo sa atmosphere ng presence ng ating Panginoon. Paikutin mo ang buhay mo kay Lord. In the atmosphere of His presence, ang iyong prayer life, ang iyong worship life, church life, ang iyong devotional life, ang church celebration, ang connect group, ang mentoring, ang discipleship, ang iyong pananampalataya at panalangin. Paikutin mo ang buhay mo sa presence ni Lord. Commit mo ang buhay mo sa Panginoon. Pangatlong hamon, yakapin mo ang kahalagahan ng may spiritual family. Everyone must be a part of a spiritual family. Not an organization, but a community of believers who gathered together in the name of the Lord Jesus Christ. Ikaw kapatid, gusto ng Panginoon maging bahagi ka ng kanyang pamilya, ng kanyang spiritual family. Our spiritual family is the church, a place to belong. All of us need to be a part of something much bigger than ourselves. We need to be a part of a family, a community and fellowship, a gospel community. Be a part of our church celebration, of our simbahay life groups, our connect groups. Ayaw ng Panginoon, ikaw'y mapawalay. God doesn't want you to live in isolation. That is why He created a spiritual family on earth para sa iyo, kapatid, which is called the church. Binigay ng Panginoon sa atin ang simbahan, visible gifts of the Lord. Hindi natin nakikita ang Panginoon, pero binigay niya visible ang kanyang church upang doon tayo mapabilang. Paikutin natin ating buhay, kabahagi ng isang spiritual family. Pang-apat, a Christian without a family is an orphan. A Christian without a family is an orphan, ulila. Huwag kang maging ulila. Be a part of the church family. Sa aking pagtatapos, sana maraming katulad ni Haring David ngayon na nagsasabing, Panginoon, I want to stay in your house all the days of my life. I want to become part of your family. I want to serve you and I want to give my life to you. Pagpalain tayo ng Panginoon, pagpalain tayo ng Panginoon. Palapakan natin si Lord. Itaas sa mga kamay, magsitayo. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day.